Eto mga ka-review, talagang hindi po natutulog ang Diyos, no? Sinawing palad, isang Chinese fighter jet, wasak ng tamaan ng sarili nilang missile. Yan mga ka-review, talagang nakakarma na po itong China sa kanyang mga ginagawang pambubuli at mga kalokohan na ginagawa dyan sa West Philippine Sea, no? So yan mga ka-review, patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo, at mula po yan sa ating paboritong Terong Explain. Yan. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe kay Terong Explain, okay, nasa description po ang full video link ng balitang ito. At bisitahin niyo na po si Terong Explain. At kung gusto mo po ng kanyang mga updated na uploads, yan, panoorin niyo po ang kanyang mga uploads araw-araw. Okay? At ito na nga mga ka-review, China na karma na. China fighter jet sumabog, tinamaan ng sariling missile. Yan, wasak, pati piloto dead ball. Yan mga ka-review, right? At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mula po kay Terong Explain, ito na. Breaking news, magkakampi nagkatamaan. Chinese fighter aircraft bumulusok matapos tamaan ng isang eroplano din ng China habang nagsasagawa ng live fire sa probinsya sa China. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. Ang isang naval militia ship ng China ipinadala para magpatrolya sa teritoryo ng Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan naman nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, ay humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Yan, Terong Explain, subscribe nyo na po mga ka-review. September 30, 2023, isang kalunos-lunos na aksidente ang naganap sa isang nakagawiang pagsasanay sa live fire na isinasagawa ng Chinese People's Liberation Army Air Force sa gitnang lalawigan ng Henan sa China. Ayon sa mga inisyal na ulat mula sa People's Liberation Army Air Force, dalawang J-10 multi-role fighter jet ang nasangkot sa isang simulated dogfight na ang isa sa mga sasakyang panghimpapawid ay natamaan ng air-to-air missiles na pinaputok mula sa kabilang eroplano. Ang piloto ng natamaan na J-10 na kinilalang si Major Li Wang ay nagtangkang mag-eject ngunit hindi nakatakas sa napapahamak na sasakyang panghimpapawid. Parehong si Major Li at ang J-10 ay bumagsak sa lupa sa isang bola ng apoy malapit sa labas ng Jiangsu, ang kabisera ng lungsod ng Henan. Iniulat ng mga saksi sa lupa na nakita ang mga nasusunog na jet na umiikot ng wala sa kontrol bago ito bumagsak sa isang maapoy na pagsabog. Sumugod ang mga emergency responder sa crash site ngunit walang nakaligtas. Inilunsad ang isang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng trahedya. Iminumungkahi ng mga paunang natuklasan na ang mga piloto ay maaari naging masyadong malapit sa isa't isa sa panahon ng isang matinding simulated dogfight na humantong sa isang piloto na mapagkamala ng jet ng isa bilang sasakyang panghimpapawid ng kalaban. Sa limitadong oras upang iproseso ang nangyari sa init ng labanan, isang nakamamatay na pagkakamali ang nagawa. Ang piloto na nagpaputok ng missile, si Captain Zhang Wei, ay nag-grounded habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Ang matinding aksidente na ito ay isang kalunos-lunos na paalala ng panganib na likas sa makatotohanang mga pagsasanay sa live fire. Bagamat kinakailangan upang ihanda ang mga piloto para sa mga panganib at stress ng tunay na labanan sa himpapawid, ang mga dogfight na kinabibilangan ng mga pagpuputok ng mga live na armas ay nagdudulot ng mga panganib kahit na sinusunod ng lahat ng mga protocol sa kaligtasan. Maaaring mangyari ang mga pagkakamali sa ilang segundong kailangang gumawa ng mga desisyon sa buhay man o kamatayan ng mga piloto. Ang pagkawala ni Major Li ay isang matinding dagok sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa People's Liberation Army Air Force. Binibigyang diin din ng pag-crash ang napakalaking pressure na kinakaharap ng mga Chinese military aviator upang mahasa ang kanilang mga kasanayan sa dogfighting laban sa backdrop na pagtaas ng tensyon sa Estados Unidos at mga regional na kahalyado nito tulad ng Taiwan, Japan at iba pa sa South China Sea. Sa paglaki ng mga ambisyong militar at paninindigan ng China, ang mga piloto nito ay itinutulak na makamit ang air superiority sa kanilang mga potensyal na kalaban sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay. Gayunpaman, tulad na ipinapakita ng aksidenteng ito,
So ganito talaga, no? Ganito po talaga siguro maganda yung China saka sa pakikipaglaban, no? Talagang live nilang ginagawa yung kanilang mga training. Eto nga po, nagkamali sila mga ka-review, no? Kasi po wala talagang perfecto mga ka-review, no? Ha? Siguro ko talagang nag-training na sila nito, no? Pero ganun pa man nagkamali pa rin at yun nga, nauwi sa pagkasawi ng buhay ng isang Chinese pilot, no? At masabi na rin natin na kinakarma na rin itong China, no, mga ka-review, kasi ba sa dami ng kanyang ginawang kalokohan, pambubuli sa iba't ibang bansa, o yan, medyo nakakarma na po yung China. Sana magsilbi po itong eye-opener sa kanilang mga ka-review na, oh, ganito pala iba. Ganito pala magano ang Diyos, mga ka-review. Pero hindi naman siguro sinasadya yan. Pero at least mga ka-review, ako po natutuwa kasi nagkakamali rin pala itong China ito, no? Hindi po pala sila perfecto pagdating sa mga labanan. So isa po yan sa tinitingnan or sa opinion ko lang to mga ka-review, ha. Isa po yan siguro sa ikakatuwa ng kalaban ng China, di ba? Kasi maging sila man ay hindi perfecto sa kanilang mga ginagawa, right? Kahit na sa mga kontroladong sitwasyon ng pagkasanay, ang mga panganib ay nananatiling mataas. Sa resulta ng trahedya, pinawalang bisa ng People's Liberation Army Air Force ang lahat ng J-10 squadrons sa buong China para sa muling pagkasanay sa mga protokol sa kaligtasan sa panahon ng mga live fire na pagkasanay. Ang mga pamilya ng parehong piloto na kasangkot ay naabisuhan na at nag-alok ng pakikiramay sa People's Liberation Army Air Force. Isang serbisyong pang-alala ang gaganapin para kay Major Lee sa kanyang sariling lalawigan sa Sichuan, kung saan siya ililibing bilang isang bayani na nagbuwis ng kanyang buhay sa paglilingkod sa kanyang bansa. Ang insidente ay isang malungkot na paalala ng halaga ng tao sa pagtaas ng militar ng China at ang mga panganib na likas kahit na sa mga aktibidad sa pagkasanay sa panahon ng kapayapaan. Sa pagpapatuloy, tiyak na tudoblihin ng People's Liberation Army Air Force ang mga pag-isikap nito upang maiwasan ang mga naturang aksidente at matiyak na ang buhay ng mga piloto ay hindi mawawala ng walang kabuluhan kahit na sa mga simulation na senaryo ng labanan. Habang ang mga piloto ng China ay sumasa ilalim sa mahigpit na mga programa sa pagkasanay, naharap sila sa isang malaking kawalan kumpara sa kanilang mga katapat sa kanluran sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban sa totoong mundo. Itinatag ang People's Liberation Army Air Force noong 1949 ngunit nakitaan ng kaunti o walang aktibong aerial warfare mula noong 1960s. Sa kabaligtaran ng mga Amerikano at kaalyadong piloto ay regular na hinahasa ang kanilang mga kasanayan sa dogfighting sa pamamagitan ng magkasanib ng mga pagkasanay sa iba pang mga advanced na hukbong panghimpapawid. Nang walang pakinabang ng kamakailang air-to-air combat operations, ang mga Chinese aviator ay dapat umasa lamang sa mga simulation ng sitwasyon ng pagkasanay upang maghanda para sa mga modernong aerial na labanan. Gayunpaman, walang kapalit ang karanasan sa paglipad ng mga misyon ng labanan. Oo nga, no, mga ka-review, kasi di ba, yung China, di ba, sino kaya yung or ano kayang bansa ang nakikipag-training sa China? Parang wala, no, mga ka-review, kasi di ba yung China talagang parang sarili lang talaga nila yung iniisip nila, di ba? Kaya nga maraming kaaway na bansa ang China, yung mga ka-review. O isipin mo na lang kung kung hindi tayo walang girian, no, diyan sa West Philippine Sea at sa mga boundaries ng China kung saan man, no. For example na lang Vietnam, no, Japan, Taiwan. O kung walang diyan, kung walang girian, kung walang pag-aaway sa mga boundaries. O, di ba? For example lang, pwedeng makipag-training ang Pilipinas sa China, di ba? Vietnam, China. Pwede natin silang maging kaibigan. Ang kaso lang mga ka-review, hindi po pagkikipagkaibigan ng turing ng China sa mga karatig niyang bansa, di ba mga ka-review? Parang tinuturing tayo kaaway nito eh. Ay ganun na nga talaga siguro.
na may mataas na stakes laban sa isang nag-iisip, adaptive na kaaway. Ang pressure at split second ng mga desisyon ng totoong aerial warfare ay hindi maaaring ganap na gayahin kahit na sa mga pinaka-advanced na kapaligiran ng pagkasanay. Ang kakulangan ng karanasan sa totoong mundo ay maaaring nag-ambag sa mga kalulus-lunos na pagkakamali na ginawa sa mga panahon ng magilo na insidente ng sunog. Ang pagharap sa mga simulation ng pagbabanta sa unang pagkakataon, ang paghatol ng isang piloto ay maaaring nadilim ng walang karanasan sa pagkilala sa mga kaalyado mula sa mga kaaway sa mga nakaraang salungatan. Sa pagpapatuloy, kakailanganin ng People's Liberation Army Air Force na humanap ng mga makabagong paraan tulad ng mga pinataas na internasyonal na pagsasanay upang makatulong na isara ang agwat sa karanasan para sa mga piloto nito habang tumataas ang tensyon sa Pasipiko. Hanggang sa panahong iyon, ang mga Chinese aviator ay mananatiling dehado kumpara sa kanilang mga kalaban na lumipad sa mga combat mission sa nakalipas na 2 dekada ng tuloy-tuloy na pakikidigma. At para sa ibang mga balita, isang naval militia ship ng China ipinadala para magpatrolya sa teritoryo ng Pilipinas. Nako po. Iniulat ng militar ng Pilipinas na nakakita sila ng mga sasakyang pandagat ng Chinese naval militia na tumatakbo sa loob ng karagatang inaangkin ng Maynila bilang bahagi ng exclusive economic zone nito. Sa ilang pagkakataon nitong mga nakaraang linggo na pagmasdan ng mga sasakyang So, eto na naman mga ka-review. Eto na siguro yung sagot ng China doon sa paglalagay ng floating barriers ng Philippine Coast Guard, mga ka-review. Nako po, talagang patindi po ng patindi ang tensyon yan dyan sa West Philippine Sea. Papawid at sasakyang pandagat ng Pilipinas ang ilang barkong Chino na nagpapakita ng mga katangian ng naval militia na tumatakbo malapit sa mga isla at bahura sa South China Sea na nasa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Ang Chinese naval militia ay binubuo ng mga fishing trawlers at iba pang sibilyan na sasakyang pandagat na gumaganap bilang isang auxiliary force para sa mga operasyong pandagat ng Beijing sa rehiyon. Bagamat sibilyan ang nominal, ang mga barkong ito ay pinaniniwala ang gumagana sa ilalim ng direksyon at kontrol ng Chinese military o Coast Guard. Nagsisilbi sila upang palawakin ang presensya ng hukbong dagat ng China habang pinapanatili ang isang antas ng kapani-paniwalang pagkakatanggi tungkol sa kanilang tunay na kaugnayan. Sa pamamagitan ng pagpapatrolya malapit sa mga lugar na inaangkin ng Pilipinas, sa mga grupo ng isla ng Spratly at Paracel, pinahihintulutan ng mga barko ng milisya ang China na mapanatili ang pressure sa mga pag-aangkin ng teritoryo nito nang hindi gumagawa ng regular na puwersa ng hukbong dagat. Naghain ng opisyal na protesta ang Maynila sa Beijing sa pagkakaroon ng mga bagong barkong milisya sa karagatan nito. Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nangangatuwiran na sila ay bumubuo ng isang illegal na paglusob sa teritoryong pandagat ng ating bansa. Talagang wala pong respeto talaga itong China, no, mga ka-review. Hindi pala itong mga China Coast Guard, no, mga ka-review, mga mangingisda pala itong mga ka-review na iba parang kontrolado lang ng gobyerno. Parang mga spy ito, mga ka-review, or mercenary ng China para mag additional na lakas nila diyan sa sa karagatan, di ba? Parang mangingisda lang, pero para isipin ba ng mga Pilipino na marami na pala ditong mga barko ng China, marami na. So parang ganun yung pinapalabas dito, mga ka-review, no? Parang tinatakot na naman tayo dito ng China, no? Tinatakot na naman tayo sa pamamagitan ng kanilang maraming barko, no? Or ship, okay, na visible dyan sa ating karagatan, no, mga ka-review. Talagang bully talaga itong walang yung China ito. Gayunpaman, hindi opisyal na kinikilala ng China ang pagkakaroon ng milisya ng hukbong dagat na sinasabing ang mga ito ay mga sibilyang bangkang pangisda lamang na legal na kumikilos sa internasyonal na karagatan. Na pag lumagpas po yun sa Pilipinas, pwede po yung hulihin kung hindi naman na-acknowledge ng China, di ba, mga ka-review? Kung hindi po nila ina-acknowledge yung mga ganyang barko na hindi sa kanila daw, okay? Hindi na ina-acknowledge na pinadala talaga nila. Okay, pag lumagpas yan sa Pilipinas at diba? Pwede na yan hulihin ng Philippine Coast Guard. Diba, mga ka-review? Para naman talagang
matauhan itong China. Ang pagkakaroon ng mga barko ng milisya malapit sa mga features na hawak ng Pilipinas tulad ng Tito Island ay nagkikita bilang bahagi ng isang mas malawak na pattern ng gumagapang na panghihimasok ng China upang unti-unting igiit ang otoridad sa mga pinagtatalunang lugar sa South China Sea. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatrolya ng puwersang milisya nito, umaasa ang China na papawiin ang pag-aangkin ng Pilipinas sa soberanya at magtatatag ng bagong status quo na pabor sa 9-dash line map nito. Ang deployment ng mga quasi-military ship na ito ay umahamon sa kontrol ng Maynila at nagpapatibay sa pananaw ng Beijing na ito ay may jurisdiction sa halos lahat ng daluyan ng tubig na mayaman sa mapagkukunan. Hanggat ang mga barko ng milisya ay patuloy na kumikilos sa loob ng EEZ ng Pilipinas, mananatiling mataas ang tensyon sa magkakasalungat na pag-aangkin sa teritoryo sa South China Sea. So yan mga ka-review anong reaction ninyo dyan sa nandyan na naman ang China, nambubuli na naman po mga ka-review sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming barkong mangingisda, mangingisda daw fishing boat. Alright. Na alam naman po natin na pag China, nagtutulungan yan mga inchik yan mga ka-review, nagtutulungan yan diba? At hindi naman nila ina-acknowledge na sa kanila daw. So yan mga ka-review, pag yan lumampas po ng soberanya ng Pilipinas at napunta sa Pilipinas na may karapatan na po ba ang Philippine Coast Guard na hulihin yan? Nako, dapat lang nahulihin ng mga yan mga ka-review Talagang yung sobra na itong China ito nambubuli na naman at nako po, ano pang yung reaction dyan mga ka-review? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong reaksyon patungkol po rito. At para patungkol din naman po rito sa pagkakakarma ng China at tayo po ay natutuwa kasi hindi perfecto ang kanilang 'di ba? Kanilang mga ginagawa. So nagkakamali rin pala ang China. Malay natin kung pag magkagera, 'di ba? Kung ganoon ang ganoon, 'di ba? Di mauubos agad sila. Alright mga ka-review, naman pong yung reaction, komento at kritisismo. Pa-comment lang po sa baba at para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po sa mga issue ito. Alright, wag pong kalimutang i-subscribe si Terong Explain, yan mga ka-review. Sa kanya po nanggaling ang balitang ito. Nasa description po ang full video link ng kanyang balitang ito mga ka-review, at kung gusto niyo pong mapanood ang kanyang mga daily uploads, subscribe nyo na po at panoorin nyo po ang kanyang mga videos, alright? At kung gusto mo rin po mga ka-review ng mga ganitong reaction video, pa-subscribe na rin po mga ka-review. Maraming salamat po. Yan, China na karma na. Wasak pati piloto, dead ball. Yan mga ka-review. Maraming salamat.